mga kamachi! Welcome back to my channel. So for today's video is about my life update here in Japan. Yon. Kasi it's been a year since yung last upload ko na ganito na usap lang, update lang, ganyan, and something video clips. Pero this time is about my life dito sa Japan. Kasi last year, kung hindi pa ninyo nalalaman, my husband died last March 2023, and also my mom, so 4 days apart lang in the same month, and I didn't have any courage na i-edit lahat ng mga videos ko yet sa phone, sa galleries ko, and ang dami kong i-upload na travel, kain, but it's all me and my husband, so medyo mabigat pa sa akin na every time na makikita ko, hindi pwedeng hindi ako iiyak kasi nami-miss ko talaga siya. And yeah, and to everyone na nakikita yung mga vlogs ko last 3 years ago, mas mapupuno pa rin naman yung channel ko ng mga videos soon. You know, little by little tayo makakapag edit, makapag-upload kasi pinipilit ko yung sarili ko na maging masaya pa rin kahit ako lang yung mag-isang nandito sa Japan. Ayun, iyak ako. Gano'n! Kasi I've been living here for 5 years and a half. And now, ngayon lang ako, simula last year, ngayon lang ako naging independent dito. Kasama yung mga aso ko. I have my aunts here. May mga friends din, and may mga new friends ako nakilala, and that's how I conquer my fear na baka hindi ako makapag-stay na dito sa Japan, or ayoko na dito sa Japan kasi ako na lang mag-isa. Mahirap maging manirahan dito sa ibang bansa na ikaw lang mag-isa. Siguro marami makaka-relate sa akin ng mga OFW. Kasi, hindi biro, ikaw lahat, diba? Luto, linis, laba, you know, pagpapakain sa mga aso, pag-maintain ng bahay, you know, and lalo na yung sarili mo, alagayin yung sarili mo. And, ang hirap din kapag may sakit ka. So, last year din, nagkasakit din ako. So, like 1.5 week akong di nakapasok, and when I tested it, it's a coronavirus, but you know, it's like a sore throat lang naman siya nag-start, tapos siguro sa dami ng mga sweets na nakakain, ganyan, and ang hirap. So I contacted my friends, churchmates na makakapagpabili ng gamot, and then iniiwan lang nila sa may genkan, sa may entrance, and then ng bahay, and then ayun, unti-unti, nakapagpa-check up din sa clinic na naresetahan ako ng gamot. And thankful ako sa mga churchmates ko dito sa Japan. And ayun, sabi ko sa sarili ko siguro, it's a plan ni God na bawian ko naman yung sarili ko kasi I work hard for my family, for my husband, and for myself. But hindi talaga for myself, for my family. Diba? Pero sabi niya, Lord, eto yung plano ko sa'yo. Kung ano man yung nangyari sa'yo last year. Naiiyak ako, diba? Siguro, eto yung time naman para sa'yo na ma-explore mo ang Japan, ma-explore mo yung kasiyahan na meron dito sa Japan. And ayun, nakakapag-travel ako with my friends. Soon, i-upload ko, i-edit ko. And, ayun, konti pa naman din yung time ko na pwede ko, limited pa lang yung time ko na magawa yung mga ganung bagay. Pero, sabi ko sa sarili ko, kailangan may mga routines ako na makakapagpasaya sa akin, makakapagpagaang ng loob ko. And, ayun, so thankful ako sa mga taong nandito para sa akin. So yun guys, before matapos yung 2023, sabi ko, kailangan may mangyaring maganda dito sa 2024. So tamang-tama, January 2024 is my birth month. And then, sabi ko, before ako mag-birthday, kailangan maka-travel ako. Pupuntahan ko yung place na gusto namin ng asawa ko mapuntahan. It's about the UNESCO World Heritage Site. So, it's, I will upload it
next time sa video, sa sa page ko at saka dito sa YouTube channel ko. And sabi ko, kailangan meron din ako ma-fulfill sa sarili ko, magkaroon ako ng reward, di ba? Kasi it's been like 20 years kung nagiging struggle tong ngipin ko. So yeah, you heard it right, guys. So ang aking gustong i-fulfill is yung magkaroon ako ng straight teeth para magkaroon ako ng magandang smile pagdating sa pag-create ng mga videos, pag-pronounce, sasalita dito sa harapan nyo. Kasi sobrang struggle ako. Lalo na sa pag-pronounce ng words dito sa Japan. Like yung su, tsaka tsu. So, is yung su, su, tsaka yung tsu, tsu. So, medyo, pag nagsasalita ako, nako-confuse yung kausap ko. Ano ba yung sinasabi ko? So, ayun. And, kasi yung asawa ko, sabi niya, iranay. Sabi niya. So, sabi ko, iranay, so, wag na, hindi mo na kailangan. No. Hindi mo na kailangan. Sabi niya gano'n. Sabi ko, why? Bakit? Sabi niya, kawaii yo, ima. Sabi niya, I'm cute daw. Right now, cute daw ako. Kasi sa Japan nga, ang may sungking ngipin is kawaii. Cute daw. Sabi ko, no. Sabi niya sa kanya. So, sabi ko, pray ko naman na, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng magandang signal, signs na ito ba yung time ko para sa sarili ko naman. And sabi naman din na asawa ko, sabi niya, sige, dozo. Sabi niya, okay, go. Sabi naman niya sa panaginip ko. Siguro na-relate naman ang asawa ko ano yung makakapagpasasaya sa akin kasi wala na sila. Ayoko umiyak. Wala na yung mom ko, wala na rin siya. So, parang, ito yung pinaka-reward ko kasi deserve ko naman, di ba? So, ayun. So, last January 25th, nagpa-consult na ako sa orthodontist. Tapos, and pumayag na ako kung na magpapa-braces tayo, guys. Costs 660,000 yen. So, kayo nang bahala mag-compute kung magkano ang yen ngayon. Napakababa. So, 660,000 yen for 2 to 3 and a half years. Or 3 years, sabi niya ganon. Sabi nung dentist. And, ayun, sabi ko, okay, why not? Gawin natin. And, eto hindi ko gagawin na full payment. Wala tayong ganun kalaking pera. Kundi, every adjustment, every month, installment, ganon. Sabi naman niya, sabi, kung mabigat sa'yo to, ganito gawin natin plan. So, binigyan niya ako ng plan package. So, dito sa Japan, may ganon din. Sa Pilipinas naman, diba? Meron ganon. So, like, para matapos yon is 30,000 yen every month, ganon. So, sabi ko, okay. Kesa pag umuwi pa ako ng Pinas, doon ako kasi bala ko this year din. Pag umuwi ako, is magpapa-braces, pero every year, uuwi ako. Kailangan ko umuwi ng Pilipinas para magkaroon ng adjustment. Sabi ko, parang ang tagal naman. Baka abutin ako ng 10 years. Baka 40 years old na ako. Nag-a-adjust pa rin ang ngipin ko. So, sabi ko, kailangan okay na tayo within that span of years, sabi ko, para mas okay ako sa pakikipag-usap sa inyo dito sa camera, kapag nag-travel ako, kapag nag-selfie ako, kapag nag-picture, pag nag-video kasi sa labas, medyo may confident ako magsalita, pero wala akong confident na makita ko yung sarili ko na ganun. So, ayun. So, on this month, February, day ko ng magpapalagay ng braces sa 16. So, yun guys, stay tuned kung ano yung magiging result ng aking braces journey. Life update again. And, yun, gusto ko lang i-documentary to kasi ito yung pinag-pray ko din na sana ma-fulfill ko para sa sarili ko. So, I work hard every day. So, kailangan naman magkaroon ako ng reward for myself. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. So, sana panoorin nyo pa rin mga videos ko sa Facebook page ko, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, mga pictures doon. And yun guys. So, subscribe and follow on me on my Facebook page. Alright? So, I'll see you again on my next vlog. Alright? So, bye! Jane! Mata ne!